Ang ating dating presidente, 80 na o 81, hanggang ngayon, nagdudusa sa ibang bansa. Bakit hindi dito litisip ang ating dating presidente? Kung meron tayong korte dito sa Pilipinas, at kung may kaso, yung dating presidente ng Pilipinas, kinakailangan dito umigil, kung may pagkakamali, dito doon sa ibang bansa. Anong alam ng ibang bansa dyan? Lintik na yan. Tama! Kinakailangan natin, hindi natin bibitawan. Ito ang ating susi. Susi ng pagkakaisa. Dahil wala nang mapapala ang mga Pilipino. Dito ang administrasyon ng mga walang natupag o hindi magnakaw ng kaban. Tama! Sabi natin, nakakatatlong taon na yung administrasyon na inapalawa tayo. Dito tayo ay napudol. Pudol ka! Huwag na kayo maging tanggap! Tayo ngayong magpapahudol. Kung si Bibi Sara, ang sabi niya, kinakailangan ibalik ang tapang at malasakit. Yan ang gusto natin. Hello? Ako sa natin ang tunay na pagbabago. Duterte lang ang pwede natin. Bakit? Nasa kanila ang puso, tapak, patwira ng katotohanan. Hindi mo kayang tapalan ng salapit. That's the better. At saka hindi ba nga? Hindi, of course, siyempre ano na yan. Hindi talaga adik, of course. Tatay Digong the great. Ayoko ng the best, the great leader. All over the world. Actually, Ma'am Sara, the best. Soon, talaga. Kasi yan, prinsipyo, disiplinado sa Tatay Digong. Kaya lang, kung tanga ka, hindi Marcos ka, gago ka, kay Marcos ka. Pero kung kay Tatay Digong ka, lumagay ka sa tama. Ganun kasimple. Yun lang ang sinabi ng Tatay Digong. Two options. Tama't mali lang. So, saan ka doon? Lumagay ka sa tama kung matino ka. Pero kung ikay balagbag, umalis ka sa harapan ko, umalis ka sa lugar ng Duterte. Ganun kasimple. Dahil ako, ayoko ng adik. Hindi tayo perfecto. Minsan tayo nagkamali sa buhay. Pero lumagay tayo sa tama. Bago tayo. Tatanda na natin. Wag, ang salapi, nauubos. Pero yung prinsipyo, mananatili yan sa ating mga pagkatao. At mamanahin yan ng mga angkan natin. Susunod sa ating mga henerasyon. Yan ang pinakang-the best na ating ituturo sa ating mga anak at inako. Yan ang tama. Ikaw may anak ka, gusto mo turuan ng pag-aadik. Di ba hindi? So mali. Ilagay mo sa tama yung ating pamumuhay. Isa buhay mo din magkaroon ka ng takot sa Diyos. Dapat sa gobyerno, lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, may takot ka sa Diyos. Dapat ganyan. Hindi ko sinasabing maging banal ka, pero kailangan may takot ka rin sa Diyos. Nang hindi ka makagawa ng katarantaduhan sa gobyerno ito. Dahil marami kang masasaktan. Marami kang inaagrabyado. Huwag yung sundin si Marcos. Alam mo kung pinusundin mo, pinutil ka rin. Hulog ka rin sa bagay. Ganun kasimple. Kung gusto mo sa balagbag, hulog ka rin sa bagay. Katulad ng Marcos. Yan darating yan. Darating yan yung katarantaduhan ng administrasyon na to. Lahat. Thank you po. Salamat. Nakakagalit. Talaga. Tatay Digong, umuwi ka rin. Mahal ka namin. Hindi mo man ako anak. Hindi mo man kami kilala. Mahal kita. Deep in my heart. Tama. Lola, Ma'am Sara, mananalo ka para sa bayan. Ikaw ang pinakang-the best. Hindi kailangan ng inutil na presidente. Hindi ka nag-iisa, Ma'am Sara. Lahat kami ng taong bayan nandito para sa'yo. Tatay Digong lang. Tatay Digong. Para kay Bibi Sara na pinakamamahal namin at magiging presidente ng ating Pilipinas. Ipakita natin mula sa puso natin at hindi tayo bayaran, hindi tayo mangmang. Yan ang katotohanan. Alam nila na ang katotohanan lang ang mananaig. Yan ang ipapakita natin sa kanila. Dahil si Bibi Sara lang ang may malasakit at si Tatay Digong.
katotohanan. Ayaw po sana. Duterte lang nag-iisa. Pakikialam dito sa ganitong sitwasyon, eh, mayroon tayong magapagpatupad. Pero nakalimutan ng ating mga magapagpatupad, may matupad ang batas na tama para sa babayan ng Pilipino. Una, ako naniniwala ako sa buong bansa ng Pilipinas, ang ating hustisya, ang ating judge ay gumagana. Bakit? Pinala nila sa dahig, doon nila nililitis, pero yung mga kumplinan, nandito nagsasampa ng kaso sa Pilipinas. Di ba? Nakakahiya ito, yung habeas corpus na nandyan sa Korte Suprema, masyado na ninyong pinabastos ang Korte Suprema dito sa bansang Pilipinas. Nanawagan tayo sa Supreme Court, nakikiusap tayo, yung habeas corpus na yan, desisyonan nyo lang. Dahil masyado nang binababoy dito sa Pilipinas ang ating justisya. Binababoy na ang ating mga korte dito. Bakit? Hindi ninyo magawa yan. Nasaan na ba pinangako ng mga malalaking isda na dapat makukulong? Ay hanggang ngayon, yung naglalahad ng katotohanan, yun ang inimbestigahan, yun ang kinakasuhan. Nasaan ang hustisya sa Pilipinas? Kasi kung ang hustisya dito sa Pilipinas, hindi na pala gumagana at doon na tayo sa international palagi, isara na natin lahat ito. Sayang ang budget ng pawis natin, sayang ang buhis natin na sinasahod ng ating mga judge dito sa bansang Pilipinas na hindi na pala ito nagagamit sa mga Pilipino. Tayo, i-remind ko lang sa mga Pilipino na mga nakikinig ngayon at dito. Tayo ay Pilipino, hindi tayo Amerikano. Pero, di ba, nagkasala ang ating kababayan doon sa ibang bansa. Anong ginagawa ng gobyerno? Magpapadala tayo ng abogado para ilaban ang kaso makakauwi. Dito ang kababayan nating Pilipino, dito sa ating bansa. Pero, itong nangyayari sa ating presidente, dinala natin doon. Tayo ang nagdala, binigay natin sa mga foreigner. Nasaan ang utak natin ngayon? Sabagay sinabi nila, bakit naman kayo magagalit sa amin? At kayo naman ang naglagay sa amin dito. Di kayo rin ang mag-alay sa amin. Huwag kayo mag-alala. Dahil pagdating sa 2028, kung mayroon ng eleksyon na mangyayari, sigurado ito mga tao na nandun dito, hindi na nyo kaya putuin ito. Para naman sa mga vlogger na bayaran, pakiusap ko lang sa inyo. Tama na! Tama na na pagluluko sa sarili ninyo! Itigil na ninyo yan! Dahil ang pira makikita yan kahit anong oras kung gustuhin ninyo sa likan na pamamaraan. Hindi sa pagluloko na pati sarili ninyo, niluloko ninyo ang sarili ninyo. Hindi lang ang bansang Pilipinas ang niluloko ninyo. Makikita natin kung gaano kakurat ngayon. Mayroon pala akong ipapakiusap sa mga elected natin. Dahil alam ko ngayon, mapapanood nila ito mamaya. Pakikiusap lang sa mga elected natin. Mayor, Governor, Congressman, Senador, Vice President, hanggang Presidente. Lahatin na natin. Lahatin natin sila. Mayroon tayong pakikiusap. Ang opinion ko lang ito kasi noong araw yun naman ang kalakaran. Baka naman, pag nagnakaw kayo, huwag nila ilagay sa malita, masyadong malaki, sa bulsa na lang. Ibubulsa rin yung mga pinupit nila kasi maigi yung bulsa, maliit-liit. Eh ngayon kasi hindi na binubulsa eh. May napalitan na eh. Nagkakahiya naman. Kasi pag pinabalita mo masyadong malaki at nakikita yun sa taong bayan. Ang iba, takot lumantad, takot magsasalita. Kasi ang nagsasalita daw, kinakasuhan. Ay bakit naman tayo matakot kung kasuhan? Tayo lang naman naglalahad sa katotohanan. Tayo naman nagsasalita sa timplado para maintindihan sa taong bayan. Diba?